Sisig Overview Podcast. Okay, welcome back to Sisig Overview Podcast. Welcome. Yes, iba yung episode natin ngayon. Guys, kung naririnig nyo, medyo may ingay. Kasi nasa daan kami. Nagda-drive kami. Nagbabiyahe kami sa Saskatchewan. Yes, nasa Saskatchewan po kami. Ayan, no? Welcome Mag- na pala. Welcome Oh. to Saskatchewan. Yes, welcome to Saskatchewan. Medyo lakasan mo yung boses mo, pare. Ay, hindi ba tayo masyado nadidinig? Hindi ko alam eh. Kasi, pero makikita natin yan. Sige. Oh, yan. Para marinig naman si Tito Ray. Yes, si Tito Ray! Welcome. Tito Ray's in the house! Kasama kami ngayon sa Saskatchewan. Ito nga. Una, syempre, kailangan i-congrats natin siya. Ayun. Thank you. PR na! PR na. Si Tito Ray. Ito yun. Oo. Yun. So, Tito Ray, ano ba? Paano ba? Paano? Paano kayo nag-PR? Share natin yung Oo, i-share natin. journey namin din sa paano kami ng-PR. Unang-una, na-deny kami. Yeah. Pero yun yung pinakauna. Ang una yan, na-invite kami 2024. Oo. Yan yung una talaga namin. Alam ko, kung di ako nagkakamali, ano rin yun eh. March or April, or mga, Feb or March yata, mga Oo. ganun yun. 2024. So, yun yung una naming invite, no, 2024. Akala namin yan, pagka na-invite ka, yun yung sinasabi nga namin doon sa dati naming Oo. akala mo pag na-invite ka, yun na. Yun na. So, submit lang kami ng At papel. what points that time? Ano yun? 5-3, 5-1. 5-1? Mga ganun yun. Noong Ang 2000. taas ng points nila, Mataas yun. Tito Ray, ah. Oo, 5-1. Recently, 508, 509. Oo, yun, mababa na yung mga yun. Oo. Pero kami nandun pa sa mataas. Actually, mataas kasi dahil nag-aral nga yung misis ko dito. Yes. Kumbaga tapos na credit lahat ng mga namin experience sa Pilipinas. Pero anyway, balik tayo dun sa So, yun nga. Normal processing nun is 5 to 6 months. So, hindi naman din nagbabago. Oh. So, yun yung akala namin madali. Ang nakakatawa doon, kasi syempre, submit lang kami na submit. Lalo na yung mga certificate of employment nga na galing Pilipinas. Yes. So, doon kami nadali. Yun yung Oo. unang deny. Kasi, from sisipin mo, March, April, May, June, July, August. So, September. Yun yung time. So, nag-submit lang kami. Kumpante ka, hindi mo iniisip. Actually, wala nga nakakaalam din nun. Hindi rin namin sinabi sa Oo. kanila na agad kaming na-invite. So, after 6 months, yun nga, dumating yung matinding balita. Nakakalungkot. After 6 months yun, man? Oo, after 6 months. Sabi nga sa amin na ito yung dahilan, pati kayo na Kasi nga yung sinabit namin, yun ang ino-compare yung certificate of employment versus dun sa records of employment dito. Yes. Hindi siya, kumbaga, sa atin kasi, parang summary lang, nagtrabaho ka ng ganito, tapos ganitong taon, dun nagka-problema. So, yun yung di namin in-anticipate. So, anong nangyari? Yun nga, syempre, malungkot, wala kami pinagsasabihan, tapos, yun yung nag-decide kaming from yung September, October na, nagpinag-aaralan na namin yung Saskatchewan. Yeah, so sandali lang. So, yung first try nyo na, yun, nung na-invite kayo ng PR, nasa BC pa kayo. Oo, nasa Richmond Yes, pa kami. nasa Richmond pa kayo. Magkakasama pa tayo, di ba? So, yun yung 2024 kasi yan. Mm. So, yun, mga September, nag-aanda na kami. Kasi, yung September na dumating yung, namin, refusal. Oo. Pag binilang mo yung, namin nun, yung work permit namin, yung PGWP, saktong 2 years na lang nun eh. Kasi Oo. itong taon dapat mag-expire on September 2026. Sakto lang pala. Sakto lang.
Saktong-sakto lang. Sakto lang. O, kaya nung inano namin, sabi ko, oy shit, sabi ko, 2 years na lang bago kami mag-expire ng visa. Dapat game plan na. Oo. So, syempre, Plan B na. plan B na. Nandun kami, yung misis ko, syempre, siya, nalungkot. Pero sabi ko, hindi pwede. Sabi ko, hindi tayo walang time sa ganyan. Nandito ka na. Sabi nga natin, di ba? Oo. Nandito ka na, gawan mo ng paraan. Tapos, doon ako nagtingin. Actually, tinignan ko naman lahat. Alberta, Saskatchewan, lahat naman ng pwedeng posibleng lipatan. Tapos, nung time kasi na yon, doon na nag-i-start, nagbabago rin yung rules eh. Oo. Oh, yeah. Yun, doon na yung may... Pero recently lang yun. recently lang. Oo. So, malabas last year. So, Saskatchewan napili ko naman kasi nandito na yung kapatid ko. Yes. So, para kung may adjustment ka man, hindi na masyadong namin kakilala ka na, nandun na. Nurse yung kapatid mo dito, Nurse yung right? kapatid ko. Okay. Sila wala silang problema. Yun, na-PR na nga rin yan. Congrats sa kanya. Congrats. Mabilis yung Mabilis, ngayon, no? Tapos, yung September yan, una namin nagpunta sa Saskatchewan, so scouting ako noon. Oh. Scouting ka muna. Actually, kasi kung sinubukan ko mag-apply through Sask Jobs, hindi ka rin nila papansinin dito kung sasabihin mong lilipat ka pa lang. I see. Oo, hindi pwede. Dapat talaga pumunta ka dito, para doon sa nakakaalam, pumunta ka dito, maganda kung makakapag-apply ka personally. Kasi yung SAS jobs, siyempre, ang priority nila, lalo na yung mga companies na nandito, yun nandito na. Nandito na. Oo. Nice. Siyempre yung competition stiff din dito eh. Pero hindi siya kasi stiff sa BC. Mas marami dun mas maraming tao. Pero meron din. So apply, wala nangyayari. September, una kami nagpunta dito, scout lang. Tapos tingin-tingin ng posibleng pwedeng mag-employer. Tapos, may nakausap ako yung isang sa group home. Para senior home din. Senior home. Yan. Tapos, balik kami ulit December. Nung nagpasko kami kasama yung kapatid ko. Doon ako na-interview na. Oh. So, yun yung naging deciding factor. Pag nakuha ako dito, lilipat kami. Yes. So, pumayag sila kasi sabi ko mga Feb kami lilipat. Na nag-go sila doon from yung So, luckily naman, nung nagano na kami, nagpa-plan na kaming lumipat. So, January to di ba sinamahan mo ako ng Feb, pinatid mo ako dito. Noong January pa lang, last week actually, na-invite na kami. January. Oo, nagka-draw ulit. Nagka-draw ulit. At I see. 5, sakto kasi nag 2 years yung misis ko. Ako rin, nagano na sa ABL, dumagdag na yung points ko. So, umabot, ang alam ko, hindi ako nagkakamali, nasa 5.26 naman yata yun. Kasi points naman namin, parang 2 points difference lang. Sandali lang. Para hindi magkakagulo. Itong invite na to, yeah. sa to, di ba? Ang namin, yung pathway na to is Canadian Experience Class. Yes. Pangkalahatan. Pangkabuuan, pangkalahatan ng buong Canada. So, hindi siya sa Saskatchewan. Hindi siya provincial nominee. Hindi siya provincial nominee. Tawag kasi na yung mga PNP eh. Yes. Pero kami, sakto na-invite. Although, na-invite na kami, sabi ko nga sa misis ko, kailangan pa rin may backup plan. Yes. Kaya kasi ang inahabol namin dito sana yung SINB. Swerte nga rin nun kasi, syempre, although, yun nga, na-invite kami, hindi ako yung parang, sabi ko, shit, pwede na tayo mag-submit. Hindi, kasi kailangan may backup talaga. Yes. Kasi, through experience din, biro mo, kahit na-invite ka, documents lang, nare-refuse ka eh. Yes. Kaya hindi na pwede yung, yung bara-bara nga, hindi nakaplano. Oo. Kaya sabi ko, i-push na natin. Tapos, yun nga, dapat, lang din kami. Kaya nag-decide din kami, yung iba, baka nagtataka, baka sinasabi kami agad bumiling bahay. Oo. Kasi, hindi rin nag-make sense yung renta dito eh. Yung rent mo kasi dito, halos ka presyo niya lang yung bibili kang bahay. Oo. Kumuha ka na ng bahay. Ako, tinik ko lang yun nasa parang positive na rin. Sabi mo, kumbaga, kung talagang gusto mo mag-stay dito, kumuha na rin ng bahay. Sige, laban na natin yan. Claim it na nga eh. Claim it na nga. So, yun na lang. Yun ang kaya kung kumuha kami ng bahay. Yun yung rason. So, yun, nung na-invite kami, hinayos namin yung
parang lawyer yung supporting ano. Oo. Kasi Lawyer ba tawag doon? lawyer eh. Yung iba lawyer or ano ba tawag doon? Parang immigration consultant ulit. Yeah, consultant. Yeah. Tapos sabi nga nung nagbabasa kami, parang kaya naman. Actually kaya naman, basta basahin mo lang mabuti yung sa IRCC. Actually doon din kami na-realize din namin na nandun pala lahat sa IRCC website. So kailangan mo lang intindihin kung ano yung mga requirements. Di ka naman malilito kung ano yung dapat nakasama dun sa mga papel. Parang yun, yung kinumpleto namin, sabi pala, yung certificate of employment na dapat isasubmit mo is with job duties, Yes. magkano yung bayad mo per month, per year, yung kompletong detalye. Oo. So yun na yung ginawa namin, pinayos namin sa mga employer namin. So after nun, So, sandali lang. So, hindi na kayo gumamit pa ng consultant? hindi na. Hindi na. Oh, Ina-advise mo ba yun? actually, pwede naman. Pwede. Actually, kung halimbawa, meron silang kayang i-advise na, yung kasing refusal namin, simple lang naman eh. I see. Oo. Kung halimbawa, medyo may mga, siguro, yung malalalim na, parang kailangan ibangga yung mga experience or yung mga, siguro sila yung kailangan mo yun. Oo. Oo. Kasi sa akin, kumbaga yung sa amin na tiyempo din na, halos bangga naman lahat doon sa kailangan, doon sa mga nila, yung mga listahan ng IRCC. Pero kung halimbawa medyo may kailangan ayusin, actually yun yung role nila eh. Matatansyan nyo naman kasi kayo rin naman yung experience mo naman yun tsaka yung mga naging job roles mo. Okay. So yun. So yun na. So after nun, nung nag-decide na yan, palipat na kami nung hinatid kami nila Tyron. So nag-start na ako mag-work nun ng Feb. Actually caregiver din ang tawag nila. Pero ano kasi tawag? Para direct support professional. Okay. Pero care aid din basically. Iba lang yung tawag. So, yun, nag-work ako. Actually, nag-work lang ako doon 1 month. 1 month. Mahirap. Oo. Lalo na kung hindi mo siya passion na profession. Kasi ako doon ko na doon ko na appreciate yung mga trabahong ganun na hindi siya biro. Oo. It takes passion para gawin mo yun araw-araw na may alagaan kang isang tao. So, yung pangangailangan niya, pagkain, paligo, damit, diapers, or anything na hindi na nila kayang gawin. Yun yung ginawa ko doon. Totoo yan. Ako nga, di ba, nagtatrabaho ako as pest control. Araw-araw, siniservice namin yan, yung mga care home. Yes. Grabe. Kaya ako, yung mental health ko din sa pagtatrabaho sa care home, iba eh. Kahit nagsiservice lang ako doon, pero hindi ako yung nagtatrabaho as caregiver. Mahirap. Yeah. Hindi ko kaya yun, sabi ko. Kaya bilib ako sa mga kapwa natin. Saludo ako sa inyo. Salud sa mga yan. Hindi madali. Hindi madali. Oo. Tapos yung parang pag nagtatrabaho ako doon, parang nakikita ko yung future ko. 'Di ba? Pero wag naman sana. Kaya yun yung reason na parang gusto kong bumalik sa Pilipinas pag tumanda na ako. Yes. Ayoko yung nag-aalaga sa akin ng ibang tao. Kasi magkakaiba nga kasi dito iba yung culture nila. Yes. Diba? Dahil kung matanda ka na, normal naman dito yun. Normal. Naman, yung dadaling ka sa senior home, yung mga ganon. Sa ating kasi medyo, siyempre, iba yung kinalakihan natin. yung mga matatanda sa atin, nasa mga bahay pa rin. May kakwentuhan, kaibigan, kamag-anak, hindi ka nag-aalala, di ba? Oo. Baga, yun, may nagsosuporta pa rin. Yun lang yung pinagkaiba talaga sa atin. So, yun. Yeah, so, kung, yun nga, pero kung tinuloy mo, yung caregiver, kunwari, hindi kayo na-invite. Hindi. May malaking chance pa rin for SINP. SINP? SINP. Hindi. Yes. Doon nagka-problema. Yes. Nung SINP, yun nga, nandito ako, kaya rin ako lumipat. Oo. Kasi ang nangyari, saktong nilabas naman nun na hindi na pwede mag-apply. Hindi na i-honor nung SINP. Ewan ko kung ganun pa rin pero yung lumabas kasi news na pagka kayong spousal open work permit, hindi ka na pwede mag-apply ng SINP. So, ako kasi spousal open work permit, tapos ang misis pero pwede kung si Mrs. Si Mrs. I see. Kung siya mag-a-apply.
Tapos parang yun na nga, nawala na yung 6 months. 6 months lang kasi yun eh. Oo. Na ano. So, kaya sabi ko, shit, sabi ko, hindi mukhang nag-iba. Oo. Although at that time naman, nung Feb, pag submit din namin na requirements, actually looking good. Kasi, yung process namin dun sa pag-verify ng mga ano, medyo mabilis. So may nakita na akong konting positive na sabi ko, ba, nag-background check agad. Sabi ko nga, from yung CE, yung Canadian Experience Class na in-applyan namin na ano, yung invite. So malakas din loob ko na sabi ko mukhang ito na yon. After nun, sabi ko, magba-backup pa ako. Nagtrabaho muna ako sa ano lang, sa school as a caretaker. So yun, parang pasok siya dun sa ano naman. Galing mo talaga, Tito Ray. Sige. Hindi naman, ano lang yun, na ano ko rin, willing sila mag-support dun sa napasukan ko school at that time na bibigyan ka nung tinatawag nilang, yung parang LMIA, SINP yung tawag dito. I see. Para kung sakali, kung talagang wala, maubos yung visa namin, ma-issue nila ako ng parang LMIA, parang work permit. So, yun yung binackup ko. So, yun naman, sabi ko, sige, dito na, para at least, kumbaga, kahit anong mangyari, meron pa rin backup. Kasi kailangan talaga eh. Sabi ko nga, hindi na pwede yung ano. So, lumipas yung March, April, May, June, July, August, yan, sabi ko, yan. Nung July, sabi ko, nakita namin, lumagpas na ng background check yung ano namin. Okay. So, sabi ko, shit, sabi ko, okay na. So, doon na nagsunuran yung tinatawag nilang P1, which is yung mga Portal 1, Portal 2, tuloy-tuloy na. Kaya bago lumabas yung PR card namin, yan, doon nagtatay, bakit bumalik na rin ako ng Abel. Guys, yes. nga pala, bumalik na si Tito Ray sa Abel. Parehas na kami ng kumpanya. Bumalik ako. Kaya, swerte naman din, nung yung kinontak din ako ng manager nung dito, tinanong kung anong ginagawa ko, sabi ko nag-aanap ulit ako. Sabi niya, bumalik ka na. So, swerte lang, sabi ko rin, kumbaga talagang naibalik tayo dun sa ano. Sa dati nating ginagawa dyan sa ano. Congrats. Thank you. Tapos, after nun, nung lumabas na yung Portal 2, August yun. So, August, may ano na kami, tinatawag na nilang Eco PR. So, yun na yun. So, in papers, PR ka na, pero wala pa yung PR card. So, yung PR card, yun na linentay namin. Actually, doon tumagal pa nga, hindi pa pinakuha pa namin. Dumating yun after August, September. 2 months pa. Pinakuha nga namin kina Tyron. Ako yung kumuha. Pinadala namin dito. Sa apartment nila dati. Pinadala kasi doon. So, yun yung naging, naging journey sa pag-a-apply ng PR. Although, yun nga, marami na naman nag-iiba, pero yun yung naging namin pathway. Tapos, ang pinaka namin, siguro lesson na pwede namin is, yun nga, dapat talaga kumpleto ka ng papel. Tapos, double check, triple check. Triple check. Tapos, yun nagtatanong, di ba may nagtatanong na kung lilipat ka dito, kung ano siya, worth it pa ba? Actually, yan nga, tatanong ko nga sa'yo na, siyempre, ikaw, parang, so hindi talaga yung pathway mo na dahil lumipat ka ng probinsya, kaya nag-PR ka, diba? Hindi naman yun talaga. Wala na yun. Ko lang to. So ngayon, yung mga nagtatanong, kung lilipat sila ng ibang probinsya, may chance pa ba? May chance pa siya, masasabi ko. Lalo na kung mahaba pa yung visa nyo. Yes. Yung ang ano kasi ngayon is, ang labanan is, yun nga, mag-back up ka, mas mahaba yung visa kasi kailangan mo mag-experience 6 months, 1 year. 1 year experience. Lalo na kung hindi ka dito nag-start sa SK. Kasi kailangan bubunin mo. Ang ma-advise ko kung yung visa mo is around, maganda nga 3 years pa eh. But 3 years pa talaga yung ano mo. Siguro yung mga, usually kasi dyan, yung mga students, diba? Students, So pagkakuha nila ng PGWP, lipat na. Lipat na. Kasi mabibigyan ka ng either 2 or 3 years visa eh. Pero pinakamaganda yung 3 years. 2 years okay pa rin, pero syempre isipin nyo, from 1 year, kukuha ka na experience. Tapos remaining mo nun is 1 year na lang, di ba? Sample lang. Tapos, sabihin natin, mag-aantay ka pa kasi ng invite eh.
yun yung hindi mo kayang i-predict na okay lang kaya ma-invite yung ano. Kaya nga maganda 3 years para talagang ano, or longer than 2 years or 2.5. Yan ang mga magagandang ano time. So, ang laban talaga para masabi kong worth it is kung mahaba pa yung visa nyo, pwede. Pwede pa. Pero kung 1 year below, hindi ko na ina-advise kasi magsasayang ka ng oras nung pag-apply. Kumbaga, kasi lilipat ka province, kukuha ka ng experience. Yun yung kailangan eh. Kasi yun yung goal nung tinatawag nilang provincial nominee. Kumbaga, sa province ka na, kumbaga, ito yung kailangan mong mag-serve. Para mag-serve, pero yung work experience mo dun sa isang province. Pag less than 1 year, milagro na lang. Milagro na lang. Hindi naman, pero meron pa rin kasi di natin alam. Baka yung iba o kaya may mag-open na tinatawag nila yung mga rural, RCIP. Oh, I see. So, actually yun, naging option din namin yun. Kasi dito sa Saskatchewan, meron RCIP yung sa Swift Current. Oh, okay. So kasama siya dun sa hindi pala Swift Current. Ano ba yan? Moose Jaw pala. Moose Jaw. Yes. Saskatchewan yan. Saskatchewan yan. Oh, okay. Moose Jaw. Yung Moose Jaw, kasama siya sa Swift, sa yung RCIP na tinatawag yung rural. So yun. Pero yun, hindi kasi agad nag-open ng time namin. Pero kung sa mga nagtatanong, yun, dapat mahaba pa yung visa nyo para talagang maplano. Saka ngayon talaga plano. Yun ang hangga't hindi PR, dapat may plan B, plan C talaga. Kasi hangga't maaari, babakapan nyo eh. Pero sa ngayon, actually, kung nakikita mo yung mga draw, ang bababa, lalo na yung mga ang priority talaga nila yung nandito eh. Oh, totoo. Kasi nandito na sila eh. Nandito na sila, kumbaga, ba't hindi mo pa nga naman i-PR? Kaya sana naman lahat ng talagang deserving, lalo na yung mga deserving. Mga deserving nating mga kababayan, at saka yung mga ibang lahi din na deserving naman. Mga PR tayo lahat. Oo, kasi yun naman ang goal. Kasi kailangan din naman ng Canada yung tao dito. Yes, totoo naman. Kulang kasi talaga eh. Kulang pa rin naman. Kulang pa rin. Yun nga, ang inaano nga lang, kaya lang naman rason, kaya lang sila nag-igpit kasi nga, inaalis nila yung fraud, yung Kasi totoo naman, ba't ka kukuha ang inalaban kasi nung iba, kung professional ka naman, tapos maayos ka naman, kumpleto yung papel mo, ba't hindi ka naman talaga nila PPR, di ba? Oo, pero deserving ka, pero yung kaya nagbago yung rules kasi yung iba, yung inaabuso nga. Yung mga hindi naman talaga dapat na, pero hindi naman dapat, pero yung mga nag-misinterpret ng mga dokumento o ano man na Siyempre, di ba, nakakaano naman dun sa mga lumalaban ng patas. Oo. Di ba? Bawawa naman yung mga ganun. So, yun yung ayaw lang din ng Canada. Naintindihan ko naman. Pero, basta yung mga nandito, hindi may chance pa yan. Lalo na paano naman. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Yes. Ng nila. O, ang tanong ko naman para sa akin, hindi ka na babalik sa BC. Ngayong PR ka na. Siyempre, kasi yung iba, lumilipat ng probinsya, lalo na yung galing sa mga big cities like Vancouver, Toronto. Siyempre, sanay na sila doon. Tapos lilipat sila sa mga small town or yung ibang province like Saskatchewan, Alberta para ma-PR nga. So yung tapos after nila ma-PR, bumabalik sila sa dati nilang lugar. Yun nga. Kasi may mga nakilala ako men eh. Pero naman talaga. Kasi minsan, pinapanood ka namin. Galing kami sa nung nag-PR na kami sa Alberta. Tapos, yun, bumalik kami dito, ganyan. Ngayon, tanong ko sa'yo, pre. Babalik ka pa ba sa BC? Ito lang para malinaw lang din. Ito rin yung ikinakagalit ng ibang SINP na, hindi man SIP, yung PNP na mga na-provincial nominee. Kaya ginawa yung PNP is, yun nga, ang long term para sa mga yan. Sila yung nag-PR sa'yo na province, so ina-expect nila na doon ka magtagal. Although hindi naman kami nag-SINP. Pa rin kami pangalatan. Pero, para lang malinaw, baka sabihin kasi nung iba, di ba? Actually, pwede kaming bumalik. Yes. Pwede kami talaga kasi hindi naman kami na PR dito na Pero kahit saan pa. Pwede naman. Pero as of now baka hindi muna. Hindi
Hindi muna. Siguro tingnan natin sa ano, pero kami tinitingnan namin in the next siguro 5 to 10 5 to years. 10 years okay naman Yes. kami. Kasi actually sa Saskatchewan, compare talaga sa mga sa Vancouver Oo. or any big cities talagang ano lang dito, laid back. Tapos yung kung gusto niyo ng buhay na simple. Oo. Oo. Tapos ano lang, hindi yun pa, mabibigla yung mga galing city. Kahit kami nung una, yung biyahe dito, hindi biro. Pupunta ka ng mga tipong Walmart, Oh. malayo, yung Oo nga mga mag-grocery. Kaya lahat dito ang mangyayari, paplanuin mo eh. Yun din, marami kang matututunan dito kami, nag-grocery kami once or twice a month lang. Oh. So, re-ready mo na yung for 2 weeks, 3 weeks na So talagang lahat bibilhin mo. bibilin mo na. Yung Siyempre, mga di kailangan. tulad sa lugar natin, men. Sa Richmond, anytime. Mayat maya. Oo. Costco. Hoy, walang sibuyas. Oo, Pwede. bili ako agad. Dito Bili hindi. ka agad. So, dapat nag-i-stock ka dito. So, yun yung, may pros and cons eh. Oo. Masabi kong, dito, yun nga, yung biyahe, hindi biro. Tapos, syempre, malamig. Hindi biro din yung lamig dito. Although, So natikman mo na kasi 1 year ka pa lang dito, men. oo, medyo na-experience. Iba talaga. Oo. Yung masasabi ko naman, hindi naman araw-araw nag-snow. Oo. Pero yung lamig na pag nare-reach na yung, yung may hangin, pinag-usapan natin dati nga, pag negative, yan, 40, 45, na-experience mo talaga sila. Oo. Na parang 2-3 araw, merong ganon. So yun yung kalaban mo. Tapos pag nag-snow, nagpo-blow ka, yung Oo. nag-shovel, yan. Oo, kasi sa atin, di ka man nagsushow. Hindi man. So dito matututunan mo rin. Marami kang matutunan dito. Mm. So yun yung mga yung mga tingin ko disadvantage. Advantage naman dito, yun nga sabi ko, kung gusto mo na simpleng buhay, yung slow pace lang, tapos kung starting a family, Yeah. more time sa sa mga kids. Dito kasi sasalub kayo bayo, kaya more on bonding kasi hindi naman talaga kayo maya na aalis din na kasi nga Oo. malalayo yung mga Sarap nun na. Parang gusto ko yun, men, na. Oo, di ba? More time sa Part pamilya. Sa pamilya, masasabi ko dito. Tsaka dito, di mo kailangan Actually, di naman kailangan yung parang ginagawa natin na Dati. dati, di ba? Yung hassle talaga. 2 Hassle pa rin. hours. Oo. Meron pa rin hassle. Mm. Parang yun nga, naglilinis din kami pagka Oo. gabi. Pero hindi ka mukha na time consuming na Oo. tipong parang talagang dalawa yung trabaho mo. Dati natin, Amazon, So, lahat. Uber, 7 days a week. 7 days a weekend, pati weekend. Dito weekend, pahinga talaga. Yun yung advantage para sa akin kasi kung gusto mo talaga ng ganong buhay. Tapos, mura naman yung car insurance, mura yung cellphone, yung plan. Yan, yun yung mga Hindi mo hinahanap yung buhay busy. sa ngayon, hindi na eh. Hindi. Hindi na. Actually, ang nami-miss ko sa BC, isa lang, at ewan ko kung baka yung iba, kasi akong napuntahan ko pa lang is, British Columbia, Alberta, at saka Saskatchewan. Oo. Ang nami-miss ko sa BC talaga is yung nature. Sabi ko sa 3 napuntahan kong province. Although, maganda ang Saskatchewan, kahit sabihin nilang flat, Oo. may mga areas ditong may puno talaga. Marami na rin ako, nung last year, nung nag-camping kami, nagulat din ako, maganda naman. Maganda pala ang rin ang Saskatchewan. Iba lang yung ganda niya sa Pero yung BC kasi yung matataas na puno, tapos yung talagang forest style na maganda talaga ang British Columbia. Siguro kaya naman nila nilalagay sa mga plate number yung The Beautiful British Columbia. Oo. Yun yung dahilan niya. Tapos Saskatchewan naman, maganda rin ang dito. Iba ang niya, iba ang ganda niya. Yan. Hindi kasi yung sinasabi ng mga ibang tao yung nakakalungkot dyan kasi isolated. Totoo ba yun? Depende sa'yo yan eh. Oo. Oo. Kung ako, starting a family, lalo na nung nagkaanak kami, yun yung hindi ko naman mate, siguro, ba? Pero ako nalulungkot nga ako sa Vancouver eh. Kasi laging madilim, men, di Ayun ba? ang Di ba? Oo, Oo. dito hindi.
Dito hindi. Hindi nag-gloomy dito. Kung meron man, bihirang-bihira yun. Pero, ba parang yung panahon natin ngayon, gloomy na yan. Pero Oo. maliwanag, di ba? Oo, maliwanag. Maliwanag pa rin. Kasi sa Vancouver, dahil yun nga, ulan ng ulan. Mhm. Hindi. Pero, balik dun sa ano, hindi naman eh. Kasi nga, mas na-enjoy ko yung anak ko, mas may time ako sa kanya. Yes. Oo, lalo na pag yan, weekend, talagang, ano yan eh, inaabangan mo. So, depende sa inyo. Eh, kanya-kanya tayong ano eh. Kanya-kanya tayong, ang tawag dito, kanya-kanyang trip, sabi nga nila. Oo. Oo. So ano yung mga pinagkakabalan mo ngayon dito, men? Na hindi mo ginagawa or ginagawa mo pa rin Sa BC dati, sa Richmond? Actually, parehas lang naman. Ang nadagdag lang talaga sa akin ngayon is yung, dati no sa BC kasi, di ba, tayo na trabaho tayong Uber. Oo. Magde-deliver pa tayo ng hapon. Isipin mo, 4 na oras, 5 oras tayo nun eh. Uwi ka, gabi na. Opo. Dito, uwi ka man hapon. So, pag uwi mo ng hapon, Marami ka pang oras. maraming oras, tapos, yung pag summer dito, yung, para lang alam ng iba, yung Saskatchewan, yung summer dito, isa sa pinakamainit. Oh. Parang extremes eh. May malamig tapos pero pag summer dito maabot ng mga papawisan ka talaga. Medyo feeling mo nasa Pinas kang konti. Mainit din talaga dito. Pero summer dito maganda kasi yun. Sa summer na-appreciate mo nagpupunta kaming park. Yan si yung anak ko nga. Actually pwede pa rin naman ngayong winter. Yan. Mamaya pag yung mga bata maglalaro sa snow. Yun yung isa sa Oo, yung mga anak ko nga excited na excited Oo. sa snow eh. Pag may snow talagang ayaw nilang tumigil. Oo. Yun yung mo dito. Tapos, ano pa bang pinagkakabala mo pag Yung mga ko, lalaro, mas nakakapaglaro na ulit ako. ng konti lang. Video games. Video games, yan. Yes. Oo. Tapos, actually marami din naman maraming pwede kang gawin. Kasi kami, dahil 1 year pa lang din naman, marami din kami gusto subukan. Parang yung pagka winter, may sports naman sila dito, yung ice skating. Yung mga town meron sila. Kami parang may rig kaming pwede silang mag ice skating. Tapos may mga may mga activities. Oo. Yan ang maganda rin. Nung Halloween. Marami pa rin naman ginagawa. Marami pa rin. No? At Mga saka, activities. nasa sayo naman din eh. Nasa sayo din. Pwedeng, yung iba, kung gusto mo, sa loob ka lang din ng bahay. Kung yun ang trip mo, pwede rin naman. Oo, pwede rin naman. Hindi naman siya Ilang months lang naman, di ba? Oo, actually, nag-start ng winter dito, November, December, January, Feb. Tapos, March, medyo, pero halos yung last week, palusaw na rin. Oo. So, what's next para kay Tito Ray? Siyempre, Ngayong PR ka na. next natin dyan, siyempre, ang goal niyan, total, naman talaga, after niyan is yung citizenship naman. Oo, matik na yun, men. Matik na yan. Yan naman ang susunod na goal dyan. Kasi kaya nga dito punta, di ba? Nung PR nga kami, parang wala pa sa priority yung citizen eh. Kasi siyempre, PR muna talaga. Oo, inasantabi muna. Oo. Nandiyan ka lang. Kasi after 2 years nung sa amin, pwede na kami mag-citizen. Kaso may rin yun kasi, may presyo din. Yun. So, andiyan ka muna. Oo. Darating naman yan. Darating Kasi din naman. naman yun eh. Tingin ko, mas okay naman yung requirements nun kesa dun Oo. sa pag-PR. Yun. Oo. Pero yun yung next nating hopefully, Next goal. next goal. Hopefully, mga ilang pa. Years yan, di ba? Oo. May bubunuin kang taon. Yeah. Saktong-sakto, nandito na kami sa pupuntahan namin. Kaya guys, see you on the next episode. Maraming salamat po. Thank you. And this is Sisig Overview.